Senator Bato, narinig niyo po ako? Yes, hello. Ayan. Yes. Congratulations po. Third place po kayo dito sa ating partial unofficial count. Ano pong reaksyon niyo? Masaya tayo. Nagpapasalamat tayo. At tinulungan tayo natin mga kababayan na makabalik. Anong reaksyon niyo na mas maganda pa itong kinalabasan ng inyong rangko kumpara sa mga survey, which put you at what, 6th, 7th place? Yes, nagpapasalamat tayo talaga dahil medyo umangat tayo ng gusto, no? But alam nyo, yung pag-angat natin sa survey at ito pag-angat natin ngayon dito sa partial results ay it came with a very heavy price. At yan yung freedom ni Pangulong Duterte. At alam niyo na, dahil sa paghuli sa kanya, tumaas yung ating ranking. At sabi ng mga kababayan natin na pag umiikot tayo, sabi nila, yung kanilang galit daw sa pangyayari ng dala kay Pangulong Duterte doon sa dahig ay papakita lang daw nila sa boto namin ni Bungo at sa ibang Duterte na candidate. So, ito lang nga, lumalabas na. So, nagpapasalamat tayo sa kanila. Senator, kanino po i-attribute itong magandang showing nyo dito sa ating partial unofficial count? Naging malaking tulong ba itong pag-endorso sa inyo ni Vice President Sara Duterte? Yeah, malaking bagay. Malaking bagay yung endorso ni Vice President Sara. At napakalaking endorsement doon talaga. Yung sabi ko nga, yung pagdala kay Pangulong Duterte doon sa dahig, yun talaga ang nagbigay ng motivation ng ating mga supporter na bumoto sa atin. Dahil sa pangyayari. Dahil galit sila sa pangyayari. Senator, dito sa nakikita nating partial unofficial count, masasabi nyo ba na makukuha nyo yung mga numbers required for the political survival of Vice President Sara Duterte? It's hard to tell this early, no? Di pa naman natin nakakausap yung mga tao na yan, yung mga nandiyan ngayon sa Magic 12 na mataas yung probability na sila na talaga mananalo. But then again, naniniwala pa rin tayo sa wisdom, yung decision-making, yung fairness ng mga senador. Dahil alam natin, senadors ay we call ourselves as 24 independent republics na hindi pwedeng diktahan, hindi pwedeng ma-influensya pagdating sa decision-making. Senator Bato, kailan niyo huling nakausap si Vice President Sara Duterte? Last night lang, doon sa last rally namin na ginawa doon sa Digos City, Davao del Sur. Doon, magkasama kami doon nag-rally kami doon. Maaari niyo bang i-share sa amin yung pinag-usapan niyo po? Mukhang hindi ata Baka magalit yun, huwag na. O sige. Pero ngayon ho, di ba, re-electionist po kayo. Saan kayo na-excite dito sa pagsabak niyo muli sa Senado? Ano yun? Pag-iulit. Ano yung nilulook forward niyo po dito sa pagsabak niyo uli sa Senado? I look forward to, alam na, 6 years is enough of learning experience, no? You can expect na this time around, second term natin, medyo natuto na tayo. At gamitin natin yung natutunan natin para sa ating mandato, yung paggawa ng mga legislations at yung ating trabaho sa oversight functions natin sa mga government agencies. Senator Bato, panghuli na lang, ano yung reaksyon nyo na dito, parang yung mga nakikita nating resulta is medyo iba sa mga nakikita natin sa survey. Maging kayo po ay nag-place kayo ng number 7 pero umangat kayo dito sa partial unofficial count. Ano pong reaksyon nyo? Dapat naman sa
sa amin ni Senator Bongo, yung latest naman na lumalabas na mga binabasya ko yan, Pulse Asia, saka yung ibang mga survey. No? Medyo consistent naman kasi ang akin is, ang aking ranking na sinasabi is 2 to 4 daw. Yung latest yung last na prior to elections, 2 to 4. So, kung magkatotoo yan, finally magiging number 3 tayo, then medyo okay yung survey as far as well concerned. Si Senator Bongo, consistent naman din sa number 1. Sa mga recent surveys, masasabi ko na medyo accurate yung survey. Opo. Pero meron ding iba na nagugulat, di ba? Nagugulat na may mga pumasok iba na hindi figure doon sa surveys. Sige ho. Maraming salamat at muli congratulations po sa inyo, Senator Bato. Maraming salamat. Alright po. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi sa